Ano sa palagay mo? Sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Pare, nabitbit mo na ba lahat ng mga nakalista sa papel? Abot ka na ba? Ano sa palagay mo? Oo, pare. Ilaglag na lang natin yung deal. Ano sa palagay mo? Ay, kakapagod. Ganda na ba siyang tingnan? Sa palagay mo, ha? Ma, anong problema? Okay na ba itong issue ko? Ano sa palagay mo? Ano pare, matagal pa ba yan? Makabul kaya natin ngayon yan? Sa palagay mo? Yes, Miss Jane? Yeah, sige. Papasukin mo na siya. Okay. Mark! Ay, Mark! Kumusta? Hi, best friend! Ano palit sa'yo? Okay lang ako, ikaw. Okay lang, busy ka ba? Hindi ako minsan. I'm so free. Hindi ba ako late sa meeting? No, you're just in time. No problem. Ang kulit na sa'yo. Well, alam mo, nagagalak na ako dahil natuloy itong plano natin. Ang tagal-tagal na natin pinaplano, hindi tayo matuloy-tuloy. Pero I'm so glad na nagkaroon ka ng time best friend na pumunta sa akin. Oo nga pala, come on. You sit down. Come on, sit down. Oh, sure, okay. Would you like some coffee or tea? Anong gusto mo? Coffee? Coffee, sure ka? Ika. O sige, dyan ka lang ha. Ipagtitimpla lang kita. Total, minsan ka lang naman mamasyal sa lugar ko eh. Para naman matikmang may timpla ko, di ba? Okay. Okay, dyan ka lang. Okay. Okay, wait lang. Ako sigurado, magugustuhan mo itong coffee ko. Gusto naman ito. Sa tingin mo, Mark, makakain pa kaya akong diretso pag ganyan ko to. Ano naman? Ano naman? Nagbibiro ko yata eh. Best friend? Sa'yo ba itong mga to? O nagre-research ka lang? Tungkol sa mga iglesia ni Cristo? Collection ko yan. Hindi mo na itatanong, last year, nagpa-convert ako sa Iglesia ni Cristo. Eh, Mark, sino ba siya? Siya, Joan, ang late founder ng Iglesia ni Cristo. Kilala mo ba si Eranio, di ba? Siya ang kasalukuyang tigapamahala ng Iglesia. Tatay niya yan. Paano tawag sa leader niyo? Ang alam ko kasi, sa born again, pastor. Father naman o papa sa Catholic. Well, sa isang Iglesia ni Cristo member, mataas ang paniniwala namin sa kanya. Hindi lang siya isang ministro. Pinaniniwalaan namin siyang huling sugo ng Diyos. Okay, pero ang sabi mo, wala na siya. Anong kinamatay niya? Eh, alam mo na, sakit. Sa masyadong dibdibang pagtataguyod ng huling gawain ng pinagkatiwala sa kanya. Magkasakit ng maluba. Gusto mo pabasa ko sa yung history niyan? Sandali. Ito yun eh, sinabi ng pasugo. Ito. Basahin mo.
Basta may tatanong ko sa'yo. Ayun kasi dito, hindi na magkakaroon ng iba pang gawain pagliligtas. Dahil si Felix Manalo, ang huling sugo ng Diyos. Kaya sabi mo, biglaan yung pagkamatay. Paano pa siya magiging huling sugo ng Diyos? Eh, ano naman ang tanong mo dyan? Hindi mo ba naiisip yung naiisip ko? Unwanted yung pagkamatay niya. So, hindi niya natapos yung mission niya. Tama ba ako, Mark? Well, wala namang problema since may kahalili siya. Si Ka Erdy ang naihanda para pagpatuloy bago siya namatay. Pagpalagay na nga, yun ba talaga ang sabi ng prophecy? Kasi, ang sabi ng prophecy, dapat hanggang wakas ng lupa, ang trabaho dapat niyang gawin. Dapat hindi siya namatay kagad. Dapat buhay siya hanggang ngayon. At hanggang wakas. Well, you do have a point there. At Pero, base sa magazine na to, ang prophecy ang pinagbabatayan ng pagiging huling sugo ni Manalo. Ito pa, saan sa prophecy pumapasok ang papel ni Ka Erdy? are you contesting my faith? In a sense, oh! Correct me if I'm wrong, ha? Kaya nga prophecy eh. Bago pa mangyari, pinoproclaim na o dinedeclare na ang dapat mangyari. That I cannot answer right now. I don't wanna run the risk of explaining those things. Saka, sa tingin ko, medyo malalim. Prophecy yan eh. Don't worry. Isasangguni ko yan. Well, I guess, hindi naman malaking issue para sa yun eh. Common sense. Pag sinabi mong huli, logically, ano ibig sabihin nun? Simple lang sagot. Pag sinabi huli, dapat wala nang kasunod. Otherwise, hindi mo masabing huli yun eh. Pero alam mo, dapat hindi ka magagalit. Kasi tingin ko, hindi naman totoong sugo si Felix eh. Ang gulo ng storya niya, yung pagkakasugo niya, hindi kaya mapasugo lang yun. Well, as I've said, I will address those matters to our ministers. Hindi naman kapag sinabing huli, ultimately yun ang kahulugan nun. Although generally, yun na nga. Pero, meron pa namang viewpoints na iba eh. Perfectly reasonable and perfectly logical. Kapag huli, dapat wala nang kasunod. Dahil kung may kasunod, hindi mo dapat tawaging huli. Kung talagang kalooban ng Diyos na maging sugo talaga sa mga huling araw si Ka Felix, sa huling gawain ito, hindi papayag ang Diyos na basta-basta siyang mawala ng ganun-ganun na lang. Fake itong kinikilala namin sugo. Hindi totoong sugo ng Diyos si Felix. Ano sa palagay mo? Hello? Mark! Pauwi ka na ba? May pinapanood ako ngayon dito sa cable eh. Baka maabutan mo pa. Brother Eli Soriano na ang pangalan nito. May open forum daw sila. Tapos, Iglesia ni Cristo pang nagtatanong. Ganun-ganun sa pinag-uusapan natin. Talaga? Ang ganong oras ba yan? Sana umabot ako. Ipinakita yung program schedule. Sa UNTV 37 pala ito. From 1 p.m. hanggang 1 ng madaling araw. Okay. Sige, best friend. Salamat sa information, ha? Sana abutan ko. Sige, bye-bye.